Matapos ang masinsinang sisihan ng mga kupal, biglang nagsalita ng malakas ang sekretarya, ang ingay niyo. Mga gwardiya, linisin ang sahig. Agad namang ginudgod ng mga security ang mga kupal habang nagsisisigaw ang tatlo, hindi, Pagkatapos ng mga nangyari sa mga kupal, nagsimulang magsalita ang mga empleyado na naruroon at yumuko. Isang empleyado ang nagsabi, Mr. Chen, humihingi ako ng paumanhin sa aking asal at kamangmangan. Si Shu Dazi ang may kasalanan nito lahat dahil niloko niya kami. Dugtong naman ng isa, matagal na akong hindi masaya kay Yu. Salamat, Mr. Chen, sa pagtulong mo sa akin na mailabas ang galit ko. Isa pang empleyado ang nagsabi, palagi akong nasa tabi mo, Mr. Chen. Habang makikita si Miss Yan Yan na nakatingin sa ating bida, sinabi niya, Mr. Chen, nasisiyahan ka ba sa resulta nito? Tugon naman ng ating bida, habang may ngiti sa kanyang mukha, ayos na, pero sa susunod, dapat mas maging maingat ang kumpanya mo sa pagre-recruit ng mga bagong tao. Siguraduhin yung suriin ng mabuti ang kanilang karakter. Nang magpatuloy si Miss Yan Yan sa pakikipag-usap sa ating bida, sinabi niya, gusto ko sana na maging direktor ka noon, pero hindi ka pumayag. Nalulungkot ako na ikaw pa ang napagkamalan ngayon. Tumawa lang ang ating bida at sumagot, haha, mas gusto kong mabuhay ng simple. Habang ang mga kupal ay parang mga tanga na umiiyak habang ginugutgod. Nang umalis na ang dalawa, sinabi ni Miss Yan Yan, Linzin, naaalala mo pa ba ang sinabi ko tungkol sa paghahanap ng profesional na team? Dugtong pa niya, malaki na ang progreso ng kanilang pananaliksik. Ipakikita ko ito sa iyo. Tugon naman ng ating bida, sige. Habang tinitignan sila ng dalawang empleyado na papaalis, iniisip nila, hindi ba ako nananaginip? Ang presidente namin na palaging malamig sa lahat, may ganitong cute na side. Nang makapasok ang ating bida sa opisina ni Miss Yan Yan, sinabi nito, wow, napakagarbo ng opisina mo. Sagot naman ni Miss Yan Yan, hindi ako madalas dito kasi mas marami akong oras na ginugugol sa mga technology companies. Dugtong pa niya, ito ang pinakabagong achievement namin. Lumapit ang ating bida kay Miss Yan Yan at tinignan ang laptop niya. Sabi ng ating bida, oh, hindi ko maintindihan, pero nakakagulat. Lahat ito tungkol sa programming data at code, at wala akong kilala rito. Nang makita ito ng ating bida, sinabi niya kay Miss Yan Yan, anyway, mahusay ang trabaho, yon ba? Mag-i-invest ako ng karagdagang 500 million sa inyo. Dahil sa sinabi ng ating bida, nagulat si Miss Yan Yan at napatingin sa kanya. Makikita na hawak ng ating bida ang kanyang phone at biglang, transfer, 500 milyon. Nang mag-send na nga ang ating bida, biglang tumaas ang favorability ni Miss Yan Yan sa ating bida ng 10%. Sabi ni Miss Yan Yan, salamat, Mr. Chen. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mabaigo. Sa hindi inaasahan, biglang bumigay ang upuan ni Miss Yan Yan dahil sa bigat nito. Tanong ng ating bida, yon ba, ayos ka lang ba? Agad na sumagot si Miss Yan Yan, Mr. Chen, parang na-stuck ako sa upuan na ito. Dahil dito, biglang may pumasok na alaala sa isip ng ating bida. Isang babae ang naglalagay ng labahan sa laundry at sinabing, maglalaba ako ngayon. Nang ipasok niya ang ulo sa laundry, bigla siyang nagsabi, stepbrother, na-stuck ako. Habang makikita sa mukha ng ating bida ang alaala, iniisip niya, bakit lumalabas ang mga kakaibang imahe sa isip ko? Ngayon ko lang ito nakita. Ano ang gagawin ko? Hintayin, urgent ito. Nagsalita si Miss Yan Yan, Linzin, hindi ako makagalaw. Tulungan mo ako. Agad naman siyang tinulungan ng ating bida, hayaan mo, hihilahin kita. Habang hinihila siya ng ating bida, sabi ni Miss Yan Yan, hindi, masakit. Sa labas naman, naririnig ng sekretarya ang mga ingay sa loob at iniisip, may kakaiba yata. Sumigaw ang sekretarya, Presidente, okay lang ba kayo sa loob? Kailangan nyo ba ng tulong? Sumagot si Miss Yan Yan, hindi, ayos lang ako. Nasa loob ng opisina si Miss Yan Yan, nakaupo at tila hindi makaalis sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung paano iiwasan ang napapahiyang sitwasyon, kaya't nagsalita siya, Mr. Chen, ano ang gagawin ko ngayon? Kung makita ako ng sekretarya sa ganitong posisyon,
mawawala lahat ng imahe ko na pinaghirapan kong itayo. Kalma namang sumagot si Lin Zin, ang ating bida, being a president is not easy. Dugtong pa nito, sa ganitong paraan, kung buhatin kita papunta sa sofa at baguhin ang posisyon mo, malamang ay makakawala ka na. Bahagyang napahiya si Miss Yan Yan, ngunit sumagot, pasensya na, abala pa kita. Walang pag-aatubili, biglang binuhat ni Lin Zin si Miss Yan Yan. Masasaktan ka ba? Tanong ni Lin Zin, habang may pangamba sa mukha. May pamumula sa pisngi ni Miss Yan Yan, ngunit kalmado ang kanyang sagot, ayos lang. Inilagay ni Lin Zin si Miss Yan Yan sa kakaibang posisyon at iniutos, okay, humiga ka at itaas mo ng kaunti ang baywang mo. Susubukan kong mas lakasan, kaya magtiis ka lang. Habang nangyayari ito, nakikinig lamang mula sa labas ang sekretarya. Nakita ang mukha nitong namumula, parang may iniisip na iba. Sa isip niya, paano kaya ang isang matalino at malakas na president ay nasa ganitong sitwasyon? Sigurado ba akong tama ang iniisip ko? Nang sa wakas ay nakuha na ni Lin Zin ang tamang posisyon para makawala, sinabi niya, sa wakas. Nakalabas din tayo. Nakangiti si Lin Zin kay Miss Yan Yan, yon bao, ayos ka lang ba? Medyo nanlalambot si Miss Yan Yan habang sinasabi, salamat Mr. Chen. Manhid lang ang mga binti ko. Tumayo si Lin Zin at napansin niyang napunit ang suot na damit ni Miss Yan Yan. Nasira ang damit mo, sabi niya. Ngunit mabilis na sagot ni Miss Yan Yan, ayos lang. May cloakroom ako rito sa opisina. Magpapalit lang ako. Pumasok silang dalawa sa cloakroom ni Miss Yan Yan, at sa loob, habang namimili ng isusuot. Napaisip si Lin Zin, wow, may ganito palang luho dito sa opisina. Talagang ang kahirapan, nililimitahan ang imahinasyon ko. Habang namimili ng damit, napansin ni Lin Zin ang isang palda at naisip niya, ang ganda nitong palda. Habang nasa loob si Miss Yan Yan para magpalit, sinabi niya, magpapalit lang ako ng damit, hintayin mo ako. Good, sagot naman ni Lin Zin. Habang nakaupo si Lin Zin, nakatingin siya sa pinto at pumasok sa isip niya, bilang isang gentleman, sa ganitong sitwasyon. Siyempre kailangan kong pagmasdan ito ng mabuti. Ngunit biglang nagsalita si Miss Yan Yan mula sa loob, Lin Zin, nandyan ka pa ba? Agad namang natarante si Lin Zin at sumagot, hindi kita pinagmamasdan. Hindi ako. Tumawa si Miss Yan Yan at nagsabi, gusto ko lang sanang formal na magpasalamat sa'yo. Alam mo, hindi inaprubahan ng pamilya ko ang pagtatayo ng sariling kumpanya. Iniisip nilang mabibigo ako, lalo na tech company ito. Tumigil si Miss Yan Yan sandali, at napatingin kay Lin Zin. Pero ikaw, naniwala ka sa akin. Nag-invest ka ng $1 bilyong at hinayaan mo akong gawin ang gusto ko. Habang namumula si Miss Yan Yan, sinabi niya, ipinapangako ko, hindi ko pababayaan ang iyong investment. Gagawin ko ang lahat para hindi ka malugi. Sa isip ni Lin Zin, habang bahagyang nakangiti, sana mawalan siya ng pera para may dahilan akong gastusan siya ulit. Haha, sumagot si Lin Zin, wala akong pakialam sa pera. Kung gusto mong suklian ako, gumastos ka pa ng mas marami. Sa loob ng isip ni Miss Yan Yan, ibig niyang sabihin ay mag-invest pa ng mas maraming resources sa research. Kailangang mapagtagumpayan natin ang suppression ng ibang bansa. Napabilib si Miss Yan Yan kay Lin Zin. Napakaastig talaga ni Lin Zin, hindi tungkol sa pera ang iniisip niya. Habang tumataas ang favorability points ni Miss Yan Yan, napansin ni Lin Zin sa kanyang isip, bigla na lang dumami ang favorability points ko. Nang lumabas si Miss Yan Yan mula sa cloakroom, napansin ni Lin Zin na suot nito ang magandang palda na napansin niya kanina. Napangiti si Lin Zin, wow, ito pala ang palda. Ngumiti si Miss Yan Yan at sinabing, tapos na akong magbihis. Tara, kumain tayo ng hapunan. Sa isip ni Lin Zin, ito nga yung palda. Ang ganda naman niya. Habang naglalakad sila palabas, sinabi ni Miss Yan Yan sa kanyang sekretarya, pumunta tayo sa Jeolungshan Hotel. Agad na tumugon ang sekretarya, yes, President. Habang palabas sila ng opisina, napansin sila ng mga empleyado. Oh my God, nakita mo ba? Nagpalit ng damit ang presidente at si Lin Zin matapos lamang sandaling mag-usap sa opisina. Isang empleyado ang nagsabi, first time ko makita ang presidente na naka-sexy dress.
Sumagot ang isa pa, posible kayang, may nangyari sa kanila. Ngunit mabilis na binaliwala ng isa pang empleyado, hindi ako naniniwala. Pagkatapos ng dinner proposal ni Miss Yan Yan, sinabi niya kay Lin Zin, ipapakita ko sa iyo ang mga pinakamagandang proyekto ko pagkatapos nating kumain. Sumagot si Lin Zin, oo, mukhang kailangan kong tuklasin pa ito ng mas malalim. Samantala, naririnig pa rin ng mga empleyado ang usapan nila, at halos mabaliw sila sa mga iniisip nila. Oh my goddess, President, makikita nga ang dalawa na magkasamang kumakain, parang nasa isang date. Sinabi ni Miss Yan Yan, nakita ko ang programang iyon, ang galing. Dugtong pa niya, hindi ako makapaniwalang ito ang unang beses mong gumawa ng ganitong trabaho. Sumagot naman ang ating bida, sa kabutihang palad, simple lang ang proyektong ito. Dahil dito, nadagdagan pa ang favorability ni Miss Yan Yan sa ating bida ng 15%. Narinig mula sa system ng ating bida, favorability ni Jiang Ziyan sa host, 77% na. Pagkatapos kumain, ipinakita na naliligo si Xia Yakshuan. Habang naliligo, kausap niya si Miss Yan Yan sa phone. Nag-uusap sila tungkol sa ating bida. Sinabi ni Miss Yan Yan, hindi ko akalain na napakagaling niya sa trabaho, at ang kalmado at elegante pa niya. Sumagot naman si Yakshuan at pabirong sinabi, ang dating mayabang na presidente ay talagang umibig na. Habang nagbibihis, sinabi ni Miss Yan Yan, hindi ko alam. Dugtong pa niya at nagtanong, pero, Yakshuan, hindi ka ba pupunta sa Japan sa susunod na linggo? Ba't di ka pa natutulog? Excited ka ba masyado na makakasama ang kaklase mo kaya di ka makatulog? Biro pa niya, biglang nag-blush si Yakshuan at malakas na sinagot si Miss Yan Yan, hoy! Huwag kang magkalat ng chismis. Kaklase ko lang siya, wala nang iba. Tawa naman si Miss Yan Yan, talaga ba? Parang iba ang tulong ng kaklase mo sa iyo ah. Huwag mong kalimutang muntik ka ng ibenta sa iba. Nahihiya namang sumagot si Yakshuan, hindi na kita kakausapin. Matutulog na ako, sabay talikod nito. Haha, sige, have a sweet night, natatawang sabi ni Miss Yan Yan. Habang umaahon si Yakshuan mula sa paliligo, inisip niya ang ating bida at bulong sa sarili, pupunta ako sa Japan kasama si Lin Zin. Saad pa niya sa isip parang date ito sa kanya. Kinabukasan, makikita naman ng isang lalaking mataba na kausap noon ng isang kasamahan ng couple na sinapak ng ating bida sa museum ni Yakshuan. Sinabi ng lalaki, Chairman Kamida, handa na ang mga pondo. Agad namang nagtanong si Kamida, magkano? Yumuko ang lalaki at sinagot, huwag kang mag-alala, sobra-sobra ang pera para makabili ng kahit anong gusto mong bilhin sa paparating na auction sa Ipantang sa susunod na linggo. Agad namang sumagot si Kamida at tinanong, paano naman yung mayabang na Chino? Nagsalita ang lalaking kasama niya, sinabi ni Cao Jun na nakapag-book na siya ng tiket ng eroplano. Tumugon si Kamida, kung talagang darating siya, magaling. Habang nag-uusap sila, makikita ang mga tao sa harap na tila may hawak na mga samurai. Dugtong pa ng lalaki, kung talagang susuwayin niya ang Kamida Consortium, unang babastusin siya sa auction, at pagkatapos. Sagot naman ni Kamida, huwag na siyang palabasin dito habang buhay. Kasabay nito, makikita ang mga bodyguards na may dalang mga samurai. Pagkalipas ng 10 araw, sa isang cellphone, lumabas ang balitang, bago lang, 1 minuto ang nakalipas, balita, 2 araw na lang at magsisimula na ang Ippodo Auction, ang pinakamalaking auction na ginaganap kada 4 na taon sa Japan. Ang auction na ito ay sikat sa mga collector mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makikita na cellphone pala ito ni Yakshuan. Kasama rin nito ang ating bida sa eroplano. Agad na nagsalita ang ating bida kay Yakshuan, halos hindi ako nakasakay sa flight ko dahil sobrang late na ako bumili ng tiket. Pero sinuwerte ako at nakakuha ng upuan sa economy class. Tumingin siya kay Yakshuan at nagtanong, ano bang nangyayari, Yakshuan? Agad naman sumagot si Yakshuan, sobrang excited ako pero kinakabahan din. Excited dahil makikita ko ang maraming mahahalagang cultural relics. Dugtong pa niya, ang kinakatakutan ko naman ay si Cao Jun, na nagtatrabaho para kay Kamida, isang sikat na chaebol sa Japan. Wala siyang mabuting intensyon noong hinamon kanya, kung matalo ka sa auction, baka may gawin siya para saktan ka.
Ngumiti naman ang ating bida at sinabi kay Yakshun, okay lang, kahit hindi ako makipagpustahan sa kanya, bibilhin ko pa rin ang mga cultural relics mula sa China. Habang nag-uusap sila, isang batang lalaki ang sumisigaw at naglalaro. Napansin niya si Yakshun at tila may balak gawin. Bigla itong pumunta sa likuran ng babae at itinulak ang upuan nito. Nagulat si Yakshun sa ginawa ng bata at sinabi, "Hoy bata, mali ang ginagawa mo." Ang sipain ang likod ng upuan. Sumagot naman ang bata ng malakas, "Ate, ang ganda mo. Ipakita mo nga ang asterisk mo." Dahil sa sinabi ng tarantadong bata, nagulat si Yakshun at sinabing, "Hoy! Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Galit na galit ang bata at hinampas pa ang upuan ni Yakshun, "Hiem. Kung ayaw mong ipakita, kalimutan mo na lang." Narinig ito ng ating bida, at agad na nagalit sa ginawa ng bata, "Hoy, tarantadong bata." Agad na pinakalma ni Yakshun ang ating bida at sinabi, "Hayaan mo na, mga bata yan, hindi pa sila marunong." Tumugon ang ating bida, "Yakshun, napakabait mo. Pero kung hindi mo tuturuan ng leksyon ang batang ito, baka maging mas delikado siya paglaki." Bumalik ang bata habang may dalang laruan at naglalaro. Nang aksidenteng sumabit ang laruan sa damit ni Yakshun, natamba ang bata, at napunit ang damit ni Yakshun. Napabulong si Yakshun, "My skirt." Sumigaw naman ang ating bida sa bata, "Tarantadong bata." Bigla namang umiyak ang bata dahil nasaktan ang kanyang mukha. Agad na dumating ang nanay ng bata at sumigaw, "Anak ko. Dugtong pa nito, ano nangyari? Sino ang nanakit sa'yo?"